Ano dito, parang pwede niya salubungin ng arrow. Yes. Yung naka-ejector na Jawhead. Ay. Viable target ka na Pero nun hindi. kasi mapapahinto ka. Better Pero sila. tingnan natin kung anong mangyari dito sa ating game. So paunahan na naman to ng mga junglers. James Banks versus Zaida. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Nakikita ko sa MPL Philippines yung pangalan ni James Panks. Correct. 'Di ba? For sure maraming mga fan ng ni James Panks na nag-aabang talaga ngayon na makita siya dito sa professional stage. At ngayon ay may mga aurahan lang na magaganap. Yawi and Kekedot nagkita na nga rin. Isipin mo dun pa lang sa Little Wonder, may mga konting... Nagkakasilipan na agad, no? Nagkakasilipan na Ayan, tumama yung pana. Ito na nga tumama yung pana, pero mapipigilan lang din naman. Parang habulin ang pilitan ng flicker out, pero ejector para ito kay Yawi. Pero si Oh! Yawi din ang first blood. Nakumit din yung Revitalize dun, ha? Ang daming mga spells na nakomit, flicker, dalawang flicker plus a revitalize, but the first blood goes into the hands of AP Bren. Ngayon, in terms of spells, medyo nag-worry lang ako na naka-flicker si Kozen because that means the moment na matamaan at makapitan siya ng pana, mas-stun ni Kekedot, walang galawan. If you are a Harith, yun yung pondo mo Yes. na makasayaw ka. Oo nga pala, no? Kasi ang hirap kapag hindi ka nakakadash, hindi mo ma-maximize yung Zaman Force na paglapag mo. Di ba? Chrono And dashes. yun talaga yung medyo magiging dito, no? Kahirapan para din sa AP Bren. Napansin ko rin sa TNC, ilan sa kanila ay naka-wilderness blessing. So, Mabilis. ang prayo nila dito, yung iko talaga sa lawa, no? Yep. So, with that, ibig sabihin, mabilis sila makakapag-set up into the objectives. Kaya nga ngayon, medyo binibilisan din ng AP Bren ang setup nila now that the first turtle is up. Okay, nagsimula na ang unang pag-go ng laban. Lord JM ay nasa may bandalikuran. Nakaltokon dito ni Kekedot. Si Yawi ay nakatapak ng trap pero igugo ata ng TNC. Parang aabutin pa rin kasi meron ng vision pero mapapatid din si Kekedot. Ginamit na Electrifying Beats. At sa dinami namin ng mga players, si Lancy ang makakakuha ng pagong. Parang dediretso yata yung TNC dun sa orange. Grabe, ayaw nila pahingahin. Itong si James Banks! Nakuha din ni Zaida doon. At para itutuloy pa rin ang ating team fight. Nakita natin na ginagamit nga dito yung Inferno Pursuit pero patay pa rin si Der. Grabe, pinapakitaan ng TNC dito. Sobrang agresibong TNC yung nakikita natin. Maganda yung ginawa ng TNC because not only did they convert yung objectives into kills, ang ganda din na in a way, pinigilan nila yung pagragasa dito ni James Panks in this joy. Sinubukan nilang kunin yung orange buff pero kahit hindi nila nakuha, nakakuha sila ng 2 additional kills on top of the turtle and the first kill that they had. Ibig sabihin, yung momentum and yung aggression nasa kamay ng TNC and Yawi is at the helm of it. Oo nga eh. Laging nasa paligid nitong si Yawi. No? Ito yung maganda sa Jawhead. No? Ready siya kagad na magbato. Ready kagad siya na umiwas. Kasi nga naman ang bilis din na tumakbo ng hero na yan. Yep. And parang kinukonsidera kasi ng TNC dito. Yung si Lina naman kasi double-edged sword yan. Pag hindi tumama yung Abyssal Arrow na may kasamang trap, mag-aantay pa siya ng ilang segundo para Ay! lumaban. Grabe no nga, ginamit niya yung kanyang Unstoppable Force. There's no stopping talaga. Kaya dumediretso na nga ang TNC. May kita double kill. Napatay na si James Banks. At may kita natin yun, si Der naman nagsusone out. Make another kill para dito sa TNC. Si Der naman laban sa dalawa. Dadating na din si Shizo. At ang TNC ngayon, 6 kills na laban sa AP Bren. Grabe, aksyon kung aksyon. Kahapon nakita natin sobrang bagal na mga laro. Ngayon, napakabilis, 4 na minuto pa lang, oh. Grabe, the thing about Yawi is he never hesitates na gamitin yung kanyang battle spell. Yes, ang kanyang sinubukang bigyan ay si Kekedot. Ay! Namatay man siya pero hindi niya yun inalintana. Ooh, napakagandang Unstoppable Force and ejector mula kay Yawi na buhay pa. Pero dahil doon ay mabibigay ata nila yung pagong dito sa may bandang itaas. Pero si James ang pareho magtatagumpay doon. Trading ang nangyayari ngayon para sa ating game. At kung dating ang varsity ng basketball si Yawi, parang mala-alley of play yung Oo. binibigay niya ngayon sa kanyang mga kakampi. Grabe. Okay, ibang klase yung galawan dito ni Yawi. No? May kita mo, sobrang athletic. Yep. Oo. Athleticism ang ipinapamalas. Pero hindi kailangan magpabulas dito ng AP Bren. Nakita natin na itong si Yawi, kumbaga, yung tinatambayan dito na basketball court ng AP Bren, hinaharang niya ngayon. Oo, ginagawa niya ang half court yung whole court. Oo, kaya alam mo, grabe yung performance talaga ni Yawi. No? Kahapon pa, palong-palo ang
na si Yawi in his gameplays. Kanina nakikita natin flicker in tapos ejector or kaya kung hindi man siya mag-flicker unstoppable force, okay lang sa kanya na mamatay as long as important yung person na magiging trade sa kanya. And in that case, that was Shizu. Very worth it yun. Kasi ngayon, mataba na si Kuzin. Oo, nagkakaroon ng space sa kanya, no? So, kahit yung tunog pala ng conceal, kung ikaw yung AP Bren, para nakita niyo yung movement, medyo umatras muna saglit kasi iniisip kung sino ang pwedeng set-upan ng TNC. But for AP Bren naman, nakafocus sila ngayon, okay? Pahabulin natin si James Banks, mag-clear muna siya ng mga side lanes, at later on, tayo naman ang team fight. Ito yung normally talagang ginagawa no, kapag nalulugi yung jungle mo. No? Kasi tinambayan na ng CNC yung jungle farm dito ng AP Bren. So binibigyan na nila dito ng mga waves. Itong si James Banks. Alam mo, sobrang hirap pagka hindi naka-early snowball ang isang Joy. Yep. Lalo na yung lineup din ng CNC, napakaraming control Di ba kapag hindi ka nakasayaw kagad or hindi mo nagamit yung electrifying beats mo ng mahusay, hindi ka nagagalaw dyan. Andyan yung kamay, andyan dito yung stun mula Naku! kay JM. Ayan na, papasukin na ata! At nagamit na nga doon yung mga lahat na ng pwedeng ibato sa ilalim ng Torre. Unstoppable for Zaida sa dati niyang kalaban from MDL. And yun din yung gusto kong banggitin kanina pa, di ba? No, nagsisimula pa lang tayo, na ang worry ko for Ajoy, isang beses nang nakiklense yung ailment na kayang idulot sa kanya. Kaya with that badang, nasuntok siya ng nasuntok, tapos nag-cooldown na yung electrifying beast. Eto na lahat na ng mga skill na sa ni Yawi, pero may bawi yata sila. Ginamit yung Glorious Pathway, dadating na si Lancy, may mailalatig pa, napakagandang Deadly Grass, at ginamit pa nga yung Fist Break. Flicker out ang dalawang players from AP Bren. Buti na lang hindi tinamaan si Shizu doon. Pero sa kabilang panig naman ng mapa ay nakakuha na ng Torre itong si Zaida. Ang ganda ng mga plays na pinapamalas dito ng TNC. Hindi alam ng AP Bren kung saan manggagaling ang TNC. May kumpulan dun sa baba, may ginagawa sa gitna. Si Zaida naman, tumatrabaho dun sa may top lane. Medyo nalilito sila. Alam mo yan yung kagandahan nung binanggit mo kanina, Burrito, no? Na yung emblems ng TNC very geared para mabilis silang makaikot in terms of the objectives. Kaya naman yung Wilderness Blessing sobrang napapakinabangan nila. Kasi si Yawi, hindi niya tinitigilang samahan si Kuzen all with the hopes na makapag-snowball ito. Kasi ngayon, in a way, almost equal sila ng standing ni Shizu Tignan mo, 7 minutes and 35 seconds pa lang pero napipilitan na magsama-sama ang TNC dahil nga doon sa mga pick-off na ginagawa ni Yawi ngayon. Siya ata ang pagputulong-tulungan dito ng AP Bren. Oo, nakakaisa na. Ginamit na rin Electrify yung beat. Si Kozen, ginamit yung Summon Force doon sa may batang Genji. Makunat ng mga players at ito nakapatay na si Der. Si Zaida, humahabol na rin. So ngayon, nare-restrict ang movement ng AP Bren. Naku, dapat hindi makipagsabayan ng AP Bren doon sa gustong, yung mga suntukan na gusto dito ng TNC. Dahil alam nila na lamang sila Yung early game damage na meron itong si Lancy, andun din si Yawi. Hindi lang naman kasi set up hero yan Yung mga smart missile tsaka eject, yung unstoppable force, may damage yan Oo, and alam mo, maganda dito sa lineup ng TNC, si Lord JM, kapag nakulong niya doon sa kanyang wall, yung mga kalaban, pwedeng i-stun ni Zaida, tapos ite-terrify ni Lancy, so walang galawan, definitely. Naku, yun nga, speaking of walang galawan, Ayan na. Yawi, pinipigilan ang paggalaw dito ng AP Bren. At makikita natin, grabe naman yung Ayan, Deadly oh. Class. Tato'y napigilan, kaya naman nabaliktad na naman ng TNC. Always rise! Sabi ni Kozen. Pinapatunayan ni Kozen dito na yung kahapong laro nila, marami talaga silang natutunan. Yun yung sa interview niya kanina And Ayan na. TNC, ito na naman! All over the place. Parang nagmamarathon sa Land of Dawn from mid lane to top lane. Hindi, nalilito na ang AP Bren. Saan ba tayo tutok? Top lane, mid lane, bottom lane. Nalilito na rin ako. Ano nangyayari, Auntie? Grabe, ang bilis ng pinapakita ngayon ng TNC Pro Team. Auntie. Na parang totoo na nagmamarathon sila. Kung papansinin natin, sinubukan nilang bigyan si Yawi, but because may flicker si Yawi, nasayang lahat ng resources na meron sila. And ito yung binabanggit ko. Kapag nag-chain yung crowd control na meron, yung TNC Pro Team, started by Lord JM, hindi makakagalaw yung AP Bren. Di ba, ang hirap ng galawan dito. Tsaka parang sinasalo lang ng fist break. Yung Glorious Pathway, di may konting pushback. Aabangan na ni Lancy, latag, Deadly Grasp. Di ba Yun tatlo yung nga. tinamaan kanina? Grabe, Tapos no? gaganong-ganon O parang, sila. asan ako? Sino ako? Hop! Asan ako? Sino ako?
Nandito sila sa may middle lane. Op. TNC makakasira ng Torre dyan. Take note that they have the Lord sa may top lane. Then 8K na ang goal din ng TNC dito. Mabuti na lang, merong pangang sabog doon sa may bandang gitna. Pero yung next wave na dala-dala ng TNC, ipo-force ata nito, Yawi, naka-ready na for an ejector, pero tumama yung pana. Tinamaan ng pana din si Kozen. Meron pag-slow sa kanilang movement. Dediretso yung Lord sa may top lane. Okay. So madedepensahan ng AP Bren yung kanilang mga inhibitor turret. Focus muna ulit sa pag-agaw ng objective ang TNC. Alam mo, ito naman yung kagandahan ng Selena, no? Dahil walang naka-purify sa kupunan ng TNC Pro Team, medyo magiging awkward, kumbaga. Lalo na kung maganda yung pagkakaanggulo dito ni Chove Skirt doon sa kanyang mga Abyssal Arrow. Right now, sobrang lamang ng TNC Pro Team. Makikita natin na almost pabili na ng Divine Glaive itong si Kuzen in this Harith. And Zyda also, trailing by 3K against his opponent. Grabe, napakalaki ng kalamangan dito ng actually halos lahat ng mga players dito ng TNC ay halos kalahati na yung kalamangan dito in terms of gold. Yawi lang ang pumipwesto. Even Lord JM ay naglalakas loob na rin na mag-check ng mga bush. Andun yung mga pana, ginagamit na lang ng AP Bren para lang makita kung ilan ang mga nagtatago sa mga bush na yan. Papabayaan nila yung orange buff ng TNC. Alam nila kumbaga hindi nila ipipilit to kasi 40 seconds nga naman, yung objective ay lalabas na. Oo, tsaka ano dito, parang nagiging maingat din sila kasi alam nila yung potential ng scaling ng damage nung Granger. Correct. Later on, ang daming pang face check. May arrow ka na, may Death Sonata ka pa. Oo, puro linear yung yung damage dito ng AP Bren. Nakagandahan naman para sa TNC dito. Ready silang sumalo Si Lord JM, andun na rin. Kung titingnan natin in terms of items, sobrang kunat na rin yan. Hindi ko, nag-wonder ako kung ilan na yung stock ng Thunderbelt niyan. Kasi sa lahat ng mga players sa MLBB, yan ang may pinakamabilis mag-stock ng Thunderbelt, di ba? Oo, and sobrang duga din ng Thunderbelt kasi walang cap yung Oo. stacks na meron siya. So, habang humahaba yung laro, humahaba lang din yung capability ng Thunderbelt na mag-keep up ng stacks. And now, the second Lord is up. Okay, Luminous Lord ang pag-aagawan ng AP Bren at ng TNC. Kung sila nagamit ng Niyawi, nagamit siya magiging target! Yeah! Eto lang itcha na sinasabi. Si Dervic lang nawala over there. And nag-attack para kay Saida. Kalahati buhay ng Lord. Merong knock-up at pinipigilan nilang pumasok ngayon ng mga players na AP Bren. Papalagpa. Merong reset na mangyayari. Chove Skirt. And even the players of Very Hinawakan Bren ng TNC. ay naka-ready na. Napatay si Yawi. Pero sa may bandang likod, nakakuha naman ang Lord si Saida. Itutuloy nila to nagamit yung link 5 beats pero si James Pang ay makakatakas din. Mabuti na lang inatamaan ng pala itong si Lord JM. Chomsker and the rest of AP Bren ay kailangan na talaga Nahabol! ng pero hinahabol pa ni Zaida! Another player from MPL saying hello sa kakarating naman sa MPL. Welcome to the MPL. Yan ang pinakita ni Zyda. Tapos off-cam kill coming from Kuzen. Mukha ito na nga yata inaantay for the side of TNC. Walang dedepensa para sa side ng Ibibray kundi si Chomp Skirt. And game 1 will go to TNC Pro Team. Grabing performance ang ipinamala sa TNC. Pinatunayan nila kasi maingay ang social media. Chamba lang daw, chamba. Hindi chamba yun naging laban namin kahapon. Yung Anli Bawi na kanilang sinasabi, eto na yun Nakabawi na sila dito sa game number 1. Grabe. First win ng TNC Pro Team